lahat ng magagandang kwento dapat ay nakakaiyak? Hindi ba pwedeng gumana rin ang isang kwento kahit walang iyakan at walang drama? Maayos na araw po sa inyong lahat mga kabarangay. Ako po si Papa Dudot at narito ang hindi nakakaiyak. Opo, hindi po nakakaiyak na kwento ng buhay at pag-ibig ni Nico mula sa ating programang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudot, just call me Nico, short for Nicolas. 5'7" po ang aking taas at may mumunting muscles dahil ayaw pa akong payagan ng parents ko na mag-gym. Nagtyaga ako mag-push up at sit-ups every morning. Katamtaman ang kulay ng balat. Hindi maputi, hindi rin maitim. Gwapo? Okay naman. Wala pa namang nagsabi na pangit ako. Mas maraming nagsasabing gwapo ako pero hindi ako masyadong naniniwala. Para sa akin, hindi bentahe sa isang tao ang itsura. Lalo na't wala naman sa pangarap ko ang mag-artista. Mahilig akong maggitara, manood ng wrestling, football at National Geographic. Mahilig din akong makinig ng mga alternative music pero hindi hardcore. Mga tipong Maroon 5, Boys Like Girls, Simple Plan, RJA at Green Day. The Fray, Boys Like Girls, Avril Lavigne at Miley Cyrus. Pangarap ko maging arkitekto. Nagsimula ang pangarap na ito noong isama ako ng mama ko sa Maynila. Dinalaw namin ang best friend niyang nakatira sa isang napakataas na kondo sa Makati. Noong katatapos ko lang ng grade 4, nanirahan kami doon ng isang linggo. Namangha ako sa mga nagagandahan at nagtataasang gusali. Noong naitanong ko kay mama kung sino ang mga gumawa ng buildings, sabi niya, mga arkitekto at mga engineer. Pero kung bakit maganda ang mga buildings ay dahil sa mga arkitekto. Noon pa lang ay nasabi ko na kay mama na gusto kong maging architect. Pero ngayon, college na ako. Hindi architecture ang kinuha kong kurso. Bakit? Mamaya ko na lang sasagutin. Noong 2002, nagpunta kami ni mama sa Makati. Buwan ng Abril yun. Bakasyon. After 1 week, umuwi kami dito sa amin. May bago na kaming kapitbahay. Nakatira kasi kami sa isang apartment na pinatayo ni Papa noong makuha niya ang kanyang mana kay Lolo. 4 na pintong apartment at ang isa ay sa amin. Yung pangatlo at pang-4 na pinto, matagal nang inuupahan ng kaibigan din ni Papa. Yung pangalawang pinto, katabi namin. Yun ay pinapaniwala ang malas. Wala kasing nagtagal na nanirahan doon. Yung huli, mga babaeng nagtatrabaho sa beer house. Isang buwan lang sila, umalis din. Kaya noong lumuwas kami ni Mama, bakante yun. Pero after 1 week, pagdating namin ni Mama, may nakatira na. At kilala ko ang babaeng nagwawali sa harap noon, si Ma'am Nora na dating teacher sa school namin. Agad ko siyang binati, nakilala naman niya ako. Sana po kayo nagtuturo ngayon? Tanong ko. Principal na ako, sagot niya. Sa baryong katabi ng bayan daw siya naka-assign. Dati ko nang alam na hindi taga dito si Ma'am Nora. Kasi noong teacher pa namin siya ay nangungupahan lang siya sa bahay na malapit sa school. Paglingon ko sa pinto ng apartment, may nakita akong bata na nagwawali sa loob. Cute na bata at nakangiti sa akin. Sino po yun? Tanong ko kay Ma'am Nora. Si Keret, sagot niya. Anak niyo po? Tanong ko. Tumawa siya. Hindi. Ano ka ba? Paano ako magkakaanak Wala naman akong asawa. Kapatid ko yung bunso. Muli ay napalingon ako sa batang babae na noon ay lumapit sa amin at nakangiti pa rin. At sa akin nakatingin. Hi, ako si Keret.
Ikaw, anong name mo? Tanong niya. Nico, sagot ko, pero hindi ako humiti. May hawak kasi siyang manika at parang sa tingin ko ay kaedad ko lang siya at masyado na siyang matanda para maglaro ng manika. Gusto mo maglaro tayo? Sabi niya. Hindi ako sumagot, sa halip ay nagpaalam ako kay Ma'am Nora. Sinabi ko na lang na may gagawin ako sa amin. Sinulyapan ko lang si Keret noon. Nakangiti pa rin siya at nagawa pa niyang mag-bye kahit sa hindi na nga lang ako ngumingiti sa kanya. Noong grade 4 kasi ako, hindi na ako naglalaro ng mga larong pambata. Pamamasyal gamit ang bisikleta ang libangan ng mga barkada ko dito. Kung saan-saan kami nakakarating at naliligo kami sa ilog at naglalakwad siya sa magubat na bahagi ng baryo namin. Kung minsan, naglalaro din kami ng gagamba. Nagpapalaban kami pero may pustahan. Pag talo ang gagamba mo, talo ka din. Karera ng bike, laro din namin. May pustahan din. Tapos, biglang may batang magyayaya sa akin ng maglaro ng bahay-bahayan. Ano siya? Hello? Maglaro siya mag-isa niya. Makulit si Keret. Palibasay, walang ibang bata sa compound namin. Kami lang dalawa. Pareho kasi kaming bunso at ilang beses pa niya akong niyayang maglaro ng bahay-bahayan. Pero ilang beses ko rin siyang tinatanggihan at nilalayasan. Nakukornehan ako sa kanya kasi mag-grade 5 na siya naglalaro pa rin siya ng manika. Noong bakasyon pa rin, dumating ang dalawang ate niyang dalaga. Sa Bulacan sila nakatira at dahil doon sila nag-aaral. Magaganda sila at parang naakit ako at pinagtsatsagaan ko nang makipaglaro kay Keret para makita lamang sila. Oo, Papa Dudot. Nagka-crush na ako noon pero sa mga babaeng mas matanda sa akin, gaya ng mga ate ni Keret. Kaya lang, ilang araw lang sila dito. Bumalik din sila ng Bulacan. Naiwan si Keret, ang mama niya at si Ma'am Nora na panganay nilang kapatid. Noong wala na ang mga kapatid ni Keret ay hindi na ulit ako nakipaglaro sa kanya. Naiinis pa nga ako kapag pumupunta siya rito sa amin at makikipaglaro. Tinataboy ko siya, kaso talagang makulit hanggang sa mainis na ako sa kanya. Sisigawan ko at aawayin. Sisimangot lang siya pero hindi pa rin aalis. Kapag ganun, papagalitan naman ako ni Mama at pipilitin ako makipaglaro kay Keret. Pero kapag ganun ay mas gugustuhin ko na lamang na sumakay sa bike at lumayas kesa makipaglaro kay Keret na napakakulit. Pero noong grade 6 na kami pareho ni Keret, nagbago na siya. Nagmature na siya at iba na ang nakakahiligan niya. Ang tumugtog ng violin. Regalo ni Ma'am Nora sa kanya ang violin na yon noong birthday niya. Ako naman, medyo marunong na akong maggitara. Kasi grade 3 na ako noon at naturuan ako ni Papa na maggitara gamit ang lumang gitara niya. Noong magtapos ng elementarya si Keret, marami siyang handa. Nauna kasi ang graduation nila kasi sa school kung saan principal ang ate niya siya nag-aaral. Ako naman, dyan lang sa Central at nakikain kami ng mga kabarkada ko sa handa ni Keret at noon ay narinig ko kay Simon ang salitang, "Parang dalaga na si Keret, no? Ligawan ko na kaya?" "E di ligawan mo. Bagay kayo ni Keret kasi pareho kayong corny." Sagot ko. "Bakit, tol? Hindi mo ba type si Keret? Maganda siya. Sabad ni Tonyo." At ang sagot ko, "Mas maganda yung dalawang ate niya, tol. Sana nga magbakasyon sila ngayon dito eh." Sabi ko kasabay nga ng pag-asam na sana'y dadalaw ulit sina Ate Queenie at Ate Nene. Pero hindi yun nangyari. Dahil buong bakasyon ay si Keret lang ang babaeng madalas kong makita sa terrace sa likod. May terrace kasi sa bawat unit ng apartment. Nasa second floor ang mga terrace na yon at noong magbakasyon ang ate ni Keret, ay madalas ko silang makita sa terrace na
ang iiksi ng mga shorts at maputi ang legs. Iyon ang nami-miss ko sa bakasyon na yon. Pero sa tuwing pupunta ako sa terrace namin, si Keret na may hawak na violin kaagad ang nakikita ko. Ngingiti siya at maghahay. Ako naman, sasagot ng hello. Saka ngingiti ng peke. Pero aalis din kaagad dahil ayaw ko siyang makakwentuhan ng matagal. Ayaw ko kasi sa mga topic na gusto niyang pag-usapan. Nakokornihan ako kaya lagi akong umiiwas kay Keret. Noong high school, schoolmate na kami ni Keret pero hindi kami magka-section. Nasa top section siya. Natural lang naman dahil kasambahay niya ang ate niyang principal at matandang dalaga. Ako naman, masaya na ako sa section 2. Kapag papasok at uuwi ay magkasabay kami ni Keret. Biling kasi ni Ma'am Nora sa akin at ako naman, nahihiyang tumanggi kay Ma'am Nora. Naglalakad lang kasi kami at medyo malapit lang ang high school dito sa amin. Mga 5 minuto ng paglalakad. Hindi lang si Ma'am Nora ang nagsasabing mabuti sa aming mga katawan ang regular na paglalakad, kundi ang mga parents ko. Dati, ayaw ko makasabay si Keret. Lagi akong nauuna sa kanya ng mga ilang metro. Kasabay ko ang mga barkada ko at siya. Kadalasan ay mag-isang nakabuntot lang sa amin. Mabagal kasi siyang maglakad. Ewan ko, nakukornihan talaga ako kay Keret kapag kasabay ko siya. Kung ano-anong mga kwento, yung mga nababasa nila sa libro at pati mga telenobelang sinusubaybayan nila ni Ma'am Nora. Inikwento niya sa akin, wala naman akong ganang makinig sa mga yun. Binasa pa nga niya ang buong nobela ng Romeo and Juliet at binalak niyang ikwento sa akin pero lagi kong binabara. Sabi ko, pwede ba? Iba na lang ang ikwento mo. Sa halip na magkwento ng iba ay tatahimik na lang siya at sisimangot. Pero noong 3rd year na kami, nakakita ako ng dahilan para pagtsagaan siyang makasabay. Ito ay dahil sumikat ako dahil sa kanya. Ang daming lalaki sa eskwela na nagkakagusto sa kanya. Naiingit sila sa akin dahil lagi ko daw kasabay si Keret. Talagang gumanda kasi ng husto si Keret noong 3rd year na kami. Maliban doon ay matalino pa. Laging nasa top sa highest section kaya naman ang daming lalaki talaga ang nahuhumaling sa kanya. Isa na ron si Jericho na siyang pinakaastig na estudyante sa school namin. Maliban sa gwapo, may pagkatisoy at maporma. Kabilang pa kasi si Jericho sa pamilyang may kaya. Maging barkada mo lang si Jericho ay astig ka na rin. Kaya nga gulat ako ng isang araw nang bigla siyang lumapit sa akin at nagpakilala. Yun pala, gusto lang niyang makipagkwentuhan tungkol kay Keret. Noong sumapit ang bakasyon matapos ang 3rd year namin sa high school, sobra akong naburo dito sa amin. Si Mama, kinuha ng ate kong nanganak sa Batangas. Hindi ako panayagan ni Papa na sumama dahil wala siyang kasama kundi ang mga katulong lang. May mga magpapasiyaman siguro sa bakasyon ko noon. Ito yung magbabakasyon dito na 2 kapatid ni Keret na mga sexy at saka magaganda. Kahit siguro buong maghapon akong tatambay sa terrace kapag nandun sila at naka-shorts ng maigsi. Hanggang noon ay talagang hindi naaalis sa isip ko ang kaseksihan nila. Ang mga mapuputi nilang hita at astig nilang forma kahit na nakapangbahay lang. Nagtataka nga ako kung bakit hindi man lang nahawa si Keret sa husay na pumorma ng mga ate niya. Si Keret ay napakabaduy. Kapag nasa bahay, naka-jogging pants o pajama at naka-t-shirt ng maluwang at mahaba ang manggas. Samantalang mga ate niya, naka-spaghetti strap at mga shorts nila. Hapit na hapit at ang igsi pa. Talagang kitang-kita mo ang kanilang kaseksihan. Kaya naman nakakalibang ang panuorin sila. Kaso, Abril na at wala pa sila. At noong tanungin ko si Keret kung uuwi ang mga ate niya, ang sagot niya, ewan, hindi yata. Dahil doon ay tinanggap ko na lang na hindi magiging makulay ang summer vacation ko.
Laging si Michael ang kasama ko noon at dahil kay Michael ay nakilala ko si Janine. Si Janine ay pinsan ni Susie na girlfriend ni Michael. May itsura si Janine, maputi, may dimples pero medyo chubby. Nagbabakasyon lang siya dito sa amin. Mas matanda siya ng 1 taon sa amin kasi graduate na siya ng high school. Samantalang kami ay 4th year pa lang sa pasukan. Niligawan ko si Janine at hindi man lang ako nahirapan. 5 days lang ay kami na. Hanggang sa dumating ang isang gabing nagyayaya silang mamasyal sa ilog. Bilog kasi ang buwan noon. Okay lang naman kami ni Janine habang nagkwekwentuhan sa ibabaw ng bato nang masulyapang ko ang ginagawa ni Michael at Susie. Napalingon din si Janine sa kanila saka tumingin sa akin at ngumiti. Nagulat ako sa sinabi niya sa kanyang sexing boses. Nico, hindi ka ba naiinggit sa kanila? Napalunok ako noon, Papa Dudut. Lalo na't dumusog pa siya upang lalong mapalapit sa akin. Kahit sobra ang pagtibok ng dibdib ko noon ay sinunggabang ko na ang mga labi niya. Napakatagal na halikan ang naganap at habol ang aming hininga noong kaming maghiwalay. Paglingon namin, wala na sina Michael at Susie. Muli kaming nagkatitigan ni Janine at siya pa mismo ang nagsabing, maghanap din tayo ng private place. First time ko yun at hanga ako kay Janine. Alam kong hindi ako nauna sa kanya kahit na magkunwari siya. Hindi ko makakalimutan ang gabing iyon sa ilog. Kaya lang, parang pinasabik lang ako ni Janine. Bigla na lang siyang nawala at hindi man lang nagpaalam. Sabi ni Susie, bigla daw ang pagsundo sa kanya ng mama niya. Lumuwas daw sila ng Maynila para sa pag-aaral ni Janine. Hindi gaya ng unang akala niyang dito siya sa amin mag-e-enroll. Nang hinayang ako ng sobra para kay Janine. Nakakatakam pa naman sanang ulitin ang makasama siya. Dahil doon ay sa text na lamang kami nakakapag-usap. Kaya lang nung pasukan na, bigla na lang tinamad mag-text si Janine. Hindi na siya nagre-reply at noong magka-load ako ng medyo malaki, tinawagan ko. Cannot be reached na. Pati daw kay Susie, hindi na rin nagte-text. Ewan ko kung mahal ko na si Janine noon. Nasaktan kasi ako sa ginawa niya. Pero mabuti na lang at natuon sa iba ang atensyon ko. Bigla na lang may pinagkaguluhan ng mga lalaki sa school. Isang bagong estudyanteng babae. Transferee. 3rd year. Maganda, maputi at napaka-sexy. Ang pangalan niya ay Cheska. Unang araw ng pasukan noon ay napaka-iksi ng maong na palda niya. Saka pink na sleeveless at blouse. Dark brown ang buhok niya at mapula ang labi. Well, naka-lipstick siya at manipis na makeup pero sa tingin namin lahat ay para siyang artista. Lahat ng lalaki napapalingon kay Cheska. 3rd year pa lang siya pero parang 18 years old na. Matangkad kasi, mga 5'4" ang height niya. At ayos ang kurbada ng katawan. Noong araw pa lang yun, first day ng klase, ilusyon na namin siya. Pati si Michael na akala ko'y loyal kay Susie, nagbalak ding dumiskarte. Kaso, noong uwian na ng hapon, lahat kami nawala ng pag-asa noong makita naming ang pangarap naming si Cheska ay napaka-sexy sa pagkakaangka sa scooter ni Jericho. Iinggit ang nadama namin kay Jericho. Bakit kasi hindi tayo naging kasing gwapo ni Jericho eh? Palatak ni Michael. Hindi na lang ako nagsalita. Talaga naman kasing walang makakatalo kay Jericho pagdating sa chicks. Lalo na't muli na naman siyang nagpatunay na walang babaeng hindi niya nakukuha. Gaya lang ni Cheska. Sa mga babae naman, alam kong lahat sila ay naiinggit sa ganda at kaseksihan ni Cheska. Pati nga si Keret, napahanga. Nasambit niya ang paghanga niya noong pauwi na kami at magkasabay na naglalakad. Bagay sa kanya yung pink, no?
kasi maputi siya. Sabi niya. Ewan, hindi ko napansin kung bagay sa kanya yung pink. Ang napansin ko, bagay sa kanya ang maiksing damit niya kasi lumilitaw ang balikat niyang maputi. Saka yung legs niya. Kaya nga, lalo siyang maputi because of the pink eh. Sagot niya. Bakit nga ikaw, Keret? Maputi ka naman eh. Siguro magkasing puti lang kayo ni Cheska. Kapag nagsuot ka ng pink, hindi ka naman sumesexy kasi nga, mahaba lagi ang sinusuot mo. Parang sweater tapos ang palda mo halos sumayad na sa lupa. Kaya hindi ka nagiging kaakit-akit sa paningin ng mga lalaki. Bakit naman kasi ako mga akit ng lalaki? Kasi nga, corny ka, baduy ka, sabi ko. So what kung corny ako? So what kung baduy? Alam mo, Keret, hindi malayong magaya ka kay Ma'am Nora. Tatanda kang dalaga, sabi ko. Ano naman kung tatanda akong dalaga? At least walang storbo lalaki sa buhay ko. Hindi ako magbubuntis at wala akong anak na aalagaan. Solo ko ang buhay ko, sabi niya. Hindi na lang ako nagsalita. Nagsisimula na naman kasi siyang bumida eh. Iyon ang pinakaayaw kong pagkakataong kapag nag-uusap kami ni Keret. Yung ibida niya ang sarili niya at ang kakornihang plano niya sa buhay niya. Kung magsasalita ako, kung saan-saan na naman mapupunta ang kwento niya. Hanggang sa mabanggit din niyang kung mag-aasawa siya someday. Gusto niya yung lalaking gentleman. Ituturing siyang espesyal at hindi sasaktan ng damdamin niya. At bibigyan siya ng kahit simple pero tahimik na buhay. Isang lalaking ikararangal niyang maging asawa at may pagmamalaki kahit kanino. Isang lalaking magsasabi sa kanya ng mga salitang, ngayon ko napatunayang duwag ako dahil marami akong kinakatakutan. Natatakot akong matapos ang araw dahil alam kong hindi na naman kita makakasama pagsapit ng gabi sa aking pagtulog. Ay baka hindi ikaw ang mapanaginipan ko. Ngunit lagi akong sabik sa pagsapit ng umaga dahil alam kong buong maghapon, ikaw na naman ang makakasama ko. Natatakot akong mawala ng paningin dahil hindi ko na makikita ang kagandahan mo. Ngunit kahit mabulag man ako, sa puso ko, dama ko pa rin ang kagandahan mo dahil sa bawat pagtibok nito, ang kagandahan ng pag-ibig mo ang nararamdaman ko. Ilang beses nang na-recite sa akin ni Keret ang mga linyang ito na tinatandaan niya talaga matapos niya itong mabasa sa isang libro. Kaya pati ako, halos matandaan ko na rin. Noong sumapit ang intrams namin, kasali si Cheska sa Miss Intrams. Tuwing rehearsal nila, kaming magbabarkada ay tumatambay sa gym dahil kahit practice lang ay nagsushorts na si Cheska ng maigsi. Kahit hindi namin siya ka-team, ay siya ang sinusuportahan namin sa text. Mayroon kasing text vote sa mga kandidata. Blue team sina Cheska at yellow ako. Red team sina Michael, green sina Donald. Basta, iba-iba kami ng team pero nagkakaisa kaming ipanalo sa Texter's Choice Awards si Cheska. Tambayan namin ang gym kapag rehearsal nila at takam na takam kami sa mapuputi niyang hita. Ako nga kahit malayo ay pinipilit kong kunan siya ng picture gamit ang cellphone ko. Blurred na nga dahil sobrang zoom. Nasa aktong kinukuhaan ko ng picture siya habang nasa bleacher kami nang biglang may tumapik sa balikat ko. Paglingon ko'y natakot ako nang makita ko si Jericho. Agad kong ibinulsa ang cellphone ko at bahagya akong nanginig dahil alam kong galit siya sa ginawa kong pag-picture sa GF niya. Tumabi pa siya sa akin at inakbayan ako pero mabigat ang pagbagsak ng bisig niya sa balikat ko. Nakatitig siya sa akin, hindi ko siya matignan ng diretso. So talagang patay na patay ka kay Cheska? Tanong niya. Hindi ako sumagot. Inilabas niya ang sipi niya. Gusto mo ng picture ni Cheska?
Malinaw na pictures? Eto, ibukas mo yung Bluetooth mo. Sabi niya. Inisip ko nanloloko lang siya kaya hindi ako kumilos. Sige na, akin na yung cellphone mo. Noon ay sinulyapan ko na ang sipin niya at picture nga ni Cheska ang nakita ko. Ipapasa ko sa'yo lahat ng pictures ni Cheska dito sa telepono ko. Pero ipapasa mo din sa akin lahat ng pictures ni Keret dyan sa phone mo, ha? Sabi niya. Walang pictures si Keret sa phone ko eh. Sabi ko. Di picturean mo. Saka ako na lang ibibigay sa'yo ang mga pictures ng pinsan ko sa'yo. Kapag may ipapalit ka ng picture ni Keret, sabi niya. Natigilan ako sa salitang pinsan. Naulit ko yon. Pinsan? Oo, si Cheska. Pinsan ko, sabi niya. Hindi nga, hindi mo GF? Oo nga eh, pinsan ko eh. Bakit ko i-GF? Noon papadudot ay napangiti ako saka ako nangako kay Jericho na pipicturean ko si Keret kapalit ng mga pictures ni Cheska. Asahan ko yan tol ah. Sabi pa niya, bago sila tumayo sa bleacher na kinauupuan namin. Oo tol, bukas, sabi ko. Akala ko'y aalis na sila pero kinawayan niya ako at pinapalipat sa kanya. Tumayo nga ako at lumapit sa kanya. Itinaboy din niya palayo ang mga kasama niya. Usap tayo tol ha. Usapang lalaki to. Simula niya. Tulungan mo ko kay Keret. Tutulungan din kita kay Cheska. Hindi ako makaimik. Noon pa lang kasi ay duda na ako kung magugustuhan ako ng pinsan niya. Ano, deal? Sabi niya. Baka malabo yan tol eh. Hindi ako kasing gwapo mo. Baka hindi ako magustuhan ng pinsan mo. Ano ka ba tol? Gwapo ka. Konting forma lang. Papasa ka kay Cheska. Lalo na't babakapan pa kita. Akong bahala sa'yo. Basta't ikaw din ang bahala sa akin kay Keret. O sige, sabi ko, kahit alanganin pa rin ako. Usapang lalaki tol ha. Sabi niya sa kanya kinuha ang kamay ko para sa mahigpit na alamano. Oo tol, usapang lalaki to, sagot ko. Kinagabihan ay hindi ako nakaporma sa bahay ni Keret. Dahil subsub sila ng ate niya sa pag-aaral sa salas nila. Nakapatay ang TV at parang nagsusungit si Ma'am Nora. Na hindi ako nakalapit sa pinto nila. Tuloy ay hindi ko siya nakuhanan ng kahit isang picture lang. Pero kinabukasan, magkasabay kaming pumasok. Hawak ko na ang sipi ko at open na ang camera, pero parang hindi ko alam kung papaano ko sasabihing pipicturean ko siya. Nagkakabisado siya ng mga terminologies niya. Exam kasi namin dahil pagkatapos ng exam ay intrams na. Kapag hindi siya nakatingin, itinatapat ko ang phone ko sa kanya pero bigla siyang nilingon kaya't kunwari ay naghahanap ako ng signal kaya't nakataas ang telepono ko. Noong malapit na kami sa eskwelahan ay kabado na ako dahil alam kong nag-aabang na sa akin si Jericho at hahanapin sa akin ang picture ni Keret. Kaya bago kami makarating sa eskwelahan ay napilitan na akong magsalita. Keret, picturean niya kita, sabi ko. At bago pa siya makapagsalita ay napindot ko na ang kamera. 4 na sunod-sunod yun. Teka, aanhin mo naman yan, Nico. Tanong niya. Wala, sagot ko. I-delete mo na yan, sigaw niya. Wala, hindi ko naman sinave eh, sabi ko. Patingin. Wala nga eh, ang kulit mo oh. Sabi ko saka ko binilisan ng lakad kaya't naiwan na siya. Tama ang hinala kong nag-aabang na nga si Jericho sa akin. Pero dahil nakabuntot sa akin si Keret ay sinanisan ko na lang siya. Hindi ako dumiretso sa classroom. Sa kantin ako nagpunta at sumunod naman si Jericho. Asan yung picture? Tanong agad niya. Noon ay inopen ko na ang phone ko.
Hinanap ko ang picture ni Keret at nung mabuksan ko yun, ay biglang inagaw ni Jericho ang phone ko. Nakangiti siya at ang sabi niya, "Grabe, ang ganda talaga niya." Nasilip ko nga ang picture ni Keret at kahit halos stolen shot ay matino pa rin ang pagkakakuha ko sa picture niya. Si Jericho mismo ang nag-send ng picture ni Keret sa telepono niya. 4 yun at pinalitan naman niya ng 4 na pictures ni Cheska. Iba't ibang pictures ni Cheska ang ibinigay ni Jericho. May close-up at may whole body na naka-shorts ng maiksi at naka-sleeveless. Napakaganda talaga niya. Inggit na inggit ang mga barkada ko dahil nasa phone ko ang mga pictures ni Cheska at pinagdadamutan ko sila noong may gusto ring mag-bluetooth ng picture. Kahit sabihin nilang madamot ako, wala akong pakialam. Kahit noong pauwi na kami ni Keret, kunwari ay nagte-text ako pero ang totoo, pinagmamasdan ko lang ang picture ni Cheska. At noong sumapit na ang gabi, noong nakahiga na ako sa aking kama, muli kong pinagmasdan ang picture ni Cheska sa cellphone ko. Napaka-sexy. Bigla na lang ako nag-imagine. Nakasama ko daw si Cheska. Hindi ko napigilan ang pag-i-imagine na yon na magkasama kaming dalawa. Kinaumagahan, unang araw ng intrams namin. Hindi ako kasali sa anumang event pero compulsory ang attendance namin at nakasuot kami dapat ng yellow shirt dahil yellow team kami. Nasa harap na ako ng pinto namin at hinihintay ko si Keret pero hindi pa rin siya lumalabas. Lumapit ako sa pinto nila at nakita ko siyang nanonood ng TV at hindi pa nakabihis, nakapajama pa. "Hindi ka papasok?" tanong ko. Inismeran lang niya ako at noon ay lumabas ang mama niya. "Mauna ka nang pumasok, iho. May problema itong kaibigan mo." "Ano pong problema niya?" Abay, kinukuha daw na mag-muse sa team nila dahil nag-back out daw ang muse nila. Ayaw eh. Kagabi pa siya pinapagalitan ng ate niya dahil sa kaartehan niya. "Ganun po ba? Sige po, mauna na ako." Paalam ko pero hindi pa ako nakakalayo ay nakasalubong ko na ang isang teacher sa school na advisor ng green team na kinabibilangan ni Keret. "Nandyan ba si Keret?" tanong sa akin ng teacher. "Nandun po sa apartment nila. Hindi po nakabihis." "O sige, kausapin ko na lang ang parents niya," sabi niya. Hahakbang pa lang sana ako nang tumunog ang CP ko. Bagong number. "Tol, si Jericho to. Asan ka?" "Kasama ko si Cheska. Kakausapin ka daw niya." Kaso, wala akong load noon kaya tumakbo na lang ako para agad ako makarating sa eskwelahan. Pagdating ko, agad kong hinanap si Jericho pero agad kumabog ang dibdib ko nang nakita kong kasama nga niya, si Cheska. At si Cheska ay nakangiti sa akin. Paglapit ko'y, "Hi Nico," bati sa akin ni Cheska. "Hi." May practice kasi kami hanggang mamayang gabi eh. Hindi pwedeng magpagabi si Jericho, kaya walang maghahatid sa akin sa bahay. "Pwede? Ikaw na lang ang maghatid sa akin?" Sabi niyang napakatamis ng pagkakangiti. "Oo, ihahatid kita," sabi ko. Pagsulyap ko kay Jericho ay kumindat siya. "Sige, hintayin mo din ako ha hanggang matapos ang rehearsal," sabi pa niya, saka pa inayos ang kwelyo ng t-shirt ko at kay lambing ng ngiting, iniwan niya bago siya umalis. Noon pa lang papadudot ay parang lumutang na ako sa ere. 3:00 nagsimula ang rehearsal nila at gaya ng dati ay napaka-sexy ni Cheska sa suot niyang shorts. Samantalang natatawa naman ako't naaawa kay Keret na napilitan na rin sumali sa beauty contest dahil sa pakiusap ng advisor nila. Halabang napilitan lang siya dahil nakasimangot siya habang nagpa-practice sila at lagi siyang napapagalitan ng baklang PE teacher na choreographer nila.
Liban dun, balot na balot si Keret ng kanyang kulay green na jogging pants at kulay green din na extra large yatang t-shirt. At ang buhok niya, parang buhok ng ninja dahil napakahigpit ng pagkakatali. Hindi kagaya ng ibang mga contestant na kahit rehearsal pa lang ay nakaayos na. Nanonood na kasi ang ibang mga judges kahit na practice pa lang at dapat ay makita silang nakaayos kahit na practice pa lang. May daya daw kasi ang ilaw kapag gabi, kaya't kahit araw ay dapat na nakikita na sila ng mga judges. Walang hindi nakapagsasabing si Cheska na ang mananalo kahit saan mo tingnan. Sa ganda, kaseksihan, sa paglakad at pagpose ay parang sanay na. Pati sa pagngiti at sa bawat kilos. Sure na noon ang mga blue team na sa kanila mapupunta ang Miss Intrams. Maganda at sexy din si Joanna Marie ng Orange Team. Hindi nga lang masyadong maputi pero ang mga atin niya ay mga nanalo na sa beauty contest sa bayan. Kaya alam kong may panalo din siya. May panlaban din si Divine na Red Team kahit hindi siya masyadong maganda. Siya ang pinakamatangkad at laging nananalo sa mga debate contest. Magaling silang magsalita kaya't papalo siya sa question and answer portion. Si Francesca naman at si Margie sa pink at white, mga cute sila at mga mapuputi din. Kaso, kulang sila sa height dahil si Margie ay first year pa lamang at si Francesca naman ay second year kaya kahit cute sila, hindi nila tatalunin sina Joanna Marie at lalong hindi nila malalamangan si Cheska ko. Alam ko noon pa lang na matatalo ang muse namin sa yellow team. Bukod sa chubby, hindi maputi. Alam ko ding ipapatalo ni Keret ang team nila dahil hindi siya marunong mag-pose. Hindi pang humingiti at alam kong patatakot siya kapag question and answer na. First time kasi niyang tumuntong sa stage at hindi pa niya gusto ang ginagawa niya. Kaya't alam kong mangungulelat sila. 2 gabi noon bago sumapit ang Miss Intrams. Pero lahat kami ay excited ng manood. Sa update ng text votes na isinusulat tuwing hapon sa bulletin board, nangunguna si Cheska. Napapangiti ako nung makita ko kung sino ang pangalawa, si Keret. Pero mahigit 100 pa ang lamang ni Cheska sa kanya. Ako naman, nagtitext din lagi pero mas maraming boto ko ay para kay Cheska. Natural future GF ko na siya. Sa tuwing may rehearsal, nakabantay ang mama ni Keret sa kanya. Kasama din si Jericho na laging nagpe-presentang mag-a-assist kay Keret kapag may kailangan siya. Mag-aabot ng tubig, tuwalya, costume at kung ano-ano pa. At kapag uwian na, kasabay na ni Keret ang mama niya. Ayaw naman kasi nilang umangkas sa scooter ni Jericho. Ako naman, hinahatid ko sa Cheska sa kanila. Okay naman ang mama niya. Mabait naman at pinapakain ako sa kanila ng hapunan. Kaso, si Cheska, hindi humaharap sa amin dahil tutuloy na siya sa pagtulog niya. Hindi siya kumakain ng hapunan dahil baka daw tumaba siya. Malapit na ang Miss Intrams Pero okay lang dahil bago naman siya matulog ay nagpapaalam siya at nagpapasalamat sa akin. At kapag uuwi na ako, ay nagte-text pa siya ng ingat. Noong araw na ng Miss Intrams, umaga ay nagpapasama si Keret at Ma'am Nora sa akin sa beauty parlor. Magpapakulot daw si Ma'am Nora at si Keret naman ay magpapa-hot oil. Hanggang noon ay nakasimangot pa rin si Keret at lagi akong nakakarinig ng sermon sa kanya mula kay Ma'am Nora noong naglalakad kami papuntang sentro. Pagdating namin ng parlor ay agad na umupo si Ma'am Nora. Si Keret ay maghihintay pa daw ng isang bakla na siyang mag-hot oil sa kanya. Ilang minuto rin naghintay si Keret hanggang sa dumating na nga ang isang bakla na agad na binati ang baklang nagkukulot kay Ma'am Nora. Uy! Himala, dumating na ang bakla. Uy, kanina ka bang hinihintay ng customer mo? Bakla, kumusta ka nga? Kasi rumakit ako kagabi. Alam mo bakla, yung minake
make-upan ko kahit anong gawin ko. Naku, tsaka talaga. Walang ganda ang face! Correct. Ay, naku, buti pa ito. Kilalanin mo na siya. Siya si Keret! Ay, Keret? Ay, bakla. Ang ganda niya. Ang ganda niya talaga. Ay, Keret, alam mo, konting make-up lang sa'yo. Ang ganda-ganda mo na. Promise. At dapat galingan mo lang ang rampa, ha? Konting make-up lang talaga sa'yo. Okay ka na, kaya go na go tayo dyan. Sigurado ako, Keret, ha? Panalo ka. Natawa ko sa usapan ng dalawang bakla. Nakita ko ring napangiti si Keret sabay sulyap sa akin. Umiiling-iling naman si Ma'am Nora saka sinabing, tama, sang-ayon ako. Huwag sayangin ang enjoyment sa high school life. Kailangan galingan sa pagsali para manalo. Ako, nagsisisi nga ako dahil hindi ko na-enjoy ang high school life ko. Pero masyado naman kasing maaga ang grade 5 eh. Sabi niya saka tumawa. Nag-beep ang telepono ko. Text mula kay Cheska. Please, tell your friends na mag-text para sa akin. I-vote nila ako. Konti na lang ang agwat namin ni Keret. Ganito ang text niya. Okay, reply ko. Pero ang text niya, please, punta ka dito sa bahay. Sabi niya. Noon ay nagpaalam na ako kay Ma'am Nora. Okay, iho, sige. Kami na lang ang bahalang umuwi mamaya. Magka-tricycle na lang kami. Sabi niya. Nagpunta na ako kina Cheska. Maraming bakla sa bahay nila noon. Mga beauticians niya. Nandun noon si Jericho at tumutulong sa paghahanda ng mga props ni Cheska sa talent portion niya. Tumulong din ako at doon na kami inabot ng tanghali at doon na rin kami kumain ng maagang hapunan. 6:00 kasi dapat ay nasa school gym na si Cheska. Hindi na nga ako nakauwi dahil noong hihatid namin si Cheska sa gym, inutusan kami ng mama ni Cheska. Pumunta raw kami sa baryo ng lola nila para sunduin ng lola at lolo na gusto ring manood. Gamit noon ni Jericho ang kotse ng papa niya. Kulang 1 oras kami nagbiyahe, papunta pa lang. Pagdating namin sa bahay ng lola ni Jericho, biglang nag-brown out. Kailangan ko mapasagot ngayong gabi si Keret, tol. Narinig kong sabi ni Jericho. Bakit naman ngayon? Nandun siya sa beauty contest. Buti kung maharap niya ang panliligaw mo. Brown out din doon. Tawagan ko nga. Pasasagutin ko na. Gusto ko kasi, tol, bago matapos yung beauty contest, kami na ni Keret. Bakit? Secret ko muna yun, tol. Mabuti pa, tulungan mo na lang akong pasagutin si Keret. Tatawagan ko na nga ngayon eh, sabi niya. Noon naman, Papa Dudut, ay kumuha ako ng ballpen at papel sa kotse at isinulat ko ang mga pointers na kailangang masabi ni Jericho kay Keret. Binago ko lang ng konti para hindi mahalata ni Keret. Inon ni Jericho ang loudspeaker ng phone niya noong magkausap sila ni Keret. Saan ka? Tanong ni Keret. Dito sa house ng lola ko. Susunduin ko sila. Ganun ba? Brown out dito eh. Ang dilim. Inaayos pa lang yung generator. Narinig kong sabi ni Keret. Steady ka lang. Diyan ka ba sa backstage? Hindi. Nandito kami sa isang classroom. Dito ang dressing room namin. Pero nasa labas sila. Bakit ka nga pala tumawag? Kwan, ganito ang simula na sagot ni Jericho. Tapos, binasa niya ang sinulat ko. Ang dilim kasi, kaya bigla kitang namis. Feeling ko kasi, ikaw ang liwanag ng buhay ko. Narinig ko ang mainhin na tawa ni Keret. Bakit ka tumawa? Tanong ni Jericho. Wala, sagot ni Keret. Noon ay sinenyasan ko si Jericho na basahin ang iba pang sinulat ko. Alam mo, Keret, sa lahat ng babaeng niligawan ko, sa'yo lang ako naduwag. Dahil din sa'yo, natuto akong mangarap. Anong pangarap yan? Tanong ni Keret.
Pangarap ko, Keret, na sana maging tayo. Muli kong narinig ang mahinang tawa ni Keret pero kasunod nun ay ingay ng mga tao. At ang muling pagsindi ng ilaw. May kuryente na at agad nang nag-bye si Keret kay Jericho. Galing mo, sabi ni Jericho, saka pa niya ako inakbayan. Nararamdaman ko, mamaya after beauty contest, sasagutin ako ni Keret, sabi pa niya. Gusto mo pa rin ba si Keret kahit na hindi siya manalo sa pageant? Siyempre, kahit matalo siya, gusto ko pa rin siya maging GF tol. Walang atrasan to. Pero huwag kang mag-alala. Gagawin ko rin lahat ng magagawa ko para maging syota mo ang pinsan ko. Talaga? Oo. Nakikita ko din naman na gusto ka ni Cheska eh. Busy nga lang sa paghahanda dahil sa paglaban sa beauty contest. Kaya hindi ka pa niya nahaharap. Pero sa Lunes, I'm sure magkakaroon na siya ng time para sa'yo. Sana nga. Sagot ko kasabay ng pagkainip dahil sa tagal na lumabas ng bahay ng lolo at lola ni Jericho. Gusto ko nang mapanood si Cheska sa stage at papalakpak ng malakas sa tuwing lalabas siya ng stage. Pagdating namin ng gym, kasama ang lolo at lola ni na Jericho at Cheska, ay casual attire na. Sobrang saya ko noon dahil si Cheska na contestant number 6 ang kasalukuyang rumarampa sa stage. Malakas ang palakpakan. Tapos, lumabas na rin ang contestant number 7. Napapunot noo ako dahil parang hindi ko namumukhaan ang babaeng kay lakas na tinatanggap ang palakpakan. Unang tingin ko sa kanya ay para siyang si Christine Reyes. Ang puti, hanggang sa marinig ko ang sabi ng MC na pangalan ng contestant. Nasambit ko mismo ang salitang, "Ano? Si Keret?" Sabi ko sabay titig mabuti sa kanya. Ang lakas ng hiyawan at palakpakan sa kanya, samantalang ako'y hindi makapaniwalang si Keret nga ang nasa stage. Ang galing ng rumampa at napaka-sweet ng ngiti niya. Para siyang sanay na sanay sa stage at hindi ako makapaniwalang ganun siya kaganda kapag naayusan siya. Kamukhang kamukha niya ang isang ate niya. Pagkatapos ng casual attire ay sportswear na at malakas ang palakpakan nang lumabas na si Cheska. Ganon din kalakas ang palakpakan noong si Keret na ang lumabas. Doble. Pati ako. Napapalakpak ako dahil hindi ko inaasahang ganun ka-sexy si Keret. At ang mga hita at binti niya, ang puputi at ang kinis. Sumunod ang gown and question and answer portion. Kina Cheska at Keret ulit ang may pinaka-masigabong palakpakan. Hanggang sa sumapit na ang announcement ng winner. Sina Keret at Cheska ang naiwan. Isa sa kanila ang first runner-up at isa naman ang Miss Intrams. Itinigil ko ang panliligaw kay Cheska. Pero ang mga sumunod na araw sa aking high school life ay naging napakalungkot at nakaka-torture. Hanggang sa makagraduate kami ng high school. Pakiramdam ko ay nagdudusa ako sa damdaming pilit kong pinipigil at pilit kong tinatago. Napakahirap. Ilang beses akong napaluha habang nasasaktan lalo na't araw-araw ay nararamdaman kong tumitindi ang pag-ibig ko para kay Keret. Pero hindi ko na siya maaaring mahalin dahil nakikita kong masaya siya kay Jericho. Ang nangyari, panay ulit ang iwas ko kay Keret, ngunit ang pag-iwas na yon ay hindi dahil sa nakukornihan pa rin ako sa kanya, kundi iniiwasan ko siya dahil nasasaktan ako kapag nakikita ko ang mga matamis niyang ngiti. Ang saya sa kanyang mga mata dahil in love siya sa boyfriend niyang si Jericho. Sinisisi ko ang sarili ko, pati nga ang Diyos ay tinatanong ko din kung bakit minahal ko na lang si Keret mula noong gabing sumali siya sa beauty contest. Bakit parang noon lang totoong namulat ang puso ko sa totoong kulay ng pag-ibig
Matapos ko silang mapanood ni Cheska na maglaban sa contest ng pagandahan at patalinuhan. Doon na rin ako nawala ng gana kay Cheska. Kaya ako nagpasyang tigilan na ang panliligaw sa kanya. Pero kapitbahay ko si Keret at araw-araw ay nakikita ko siya, ngunit hindi ko maaaring ihayag ang damdamin ko sa kanya dahil baka may iba na siyang mahal. Isa pa, parang hindi ako nakahandang sagutin ang tanong niya kung sakali. Bakit ngayon mo lang ako minahal, Nico? Bakit ngayon lang? Muli akong napaluhan noong malaman ko kay Mama ang dahilan kung bakit noong buwan ng Abril ay ang lalaki ng mga maleta sa harap ng apartment ni na Keret. Agad kong tinanong kay Mama kung aalis na si na Keret, pero ang sagot ni Mama, si Keret at ang Mama at Papa nila ang aalis. Maiiwan si Ma'am Nora. Bakit sila aalis? Sa Bulacan daw mag-aaral si Keret eh. Lalo akong nasaktan noon. Sinakyan ko ang bike ko at mabilis ko itong pinatakbo kasabay ng pag-agos ng mga luha ko. Ang sakit. Kasi aalis na siya pero hindi ko man lang nakausap. Hindi ko man lang nasabi sa kanya na mahal ko siya. Tinungo ko ang pinakadulong bahagi ng aming barangay. Doon ko nilabas ang sama ng loob ko. Nagsisigaw ako noon at pinagsigawan ko na si Keret ang mahal na mahal ko. Bago dumilim, umuwi na ako pero alam kong wala na si Keret sa kabilang pinto. Wala na ang mahal ko. Nakakalungkot ang nakaraang bakasyon ko dahil nami-miss ko si Keret. Hinahanap ko siya sa terrace nila sa tuwing pupunta ako sa terrace namin. Pero isang gabi, nakita ko si Ma'am Nora doon na nag-iisa. Pinakukumusta ka ni Keret? Eto, katext ko siya. May sipin na po siya? Oo, binigyan ko siya bago siya umalis. Gusto kong kunin ang number ni Keret noon kay Ma'am Nora, pero nahihiya ako. Pero nagsalita si Ma'am Nora. Gusto mong kunin ang number niya? Opo, nakangiting sagot ko. At noon ding oras na yun ay tinext ko siya. Hi, si Nico to. Musta ka na? Miss na kita. Ganito ang text ko. Kasabay ng biglang pagtulo ng luha ko. Ang reply niya, talaga? Miss mo ko? Miss na rin kita, Nico. Bakit wala ka nung umalis ako? Ni hindi man lang kita nakausap bago kami umalis. Sinasadya ko talagang umalis dahil ayaw kong makita kang aalis. Bakit naman? Ganun kasi ako eh. Kapag aalis ang taong mahal ko, nasasaktan ako at ayaw kong makita siyang umalis. Taong mahal mo? Nico? Sure ka ba na ako talaga ang katext mo? Si Keret ito. Oo, Keret. Mahal na mahal kita pero hindi ko lang masabi kasi kayo na ni Jericho. Wala na kami ni Jericho. Nag-break na kami bago ako umalis dyan. Pero Nico, bakit ngayon mo lang sinabi na mahal mo ko? Hindi mo ba alam na ikaw ang dahilan kung bakit hindi ako nanalo ng Miss Intrams? Ha? Bakit ako? Anong kinalaman ko sa pagkatalo mo sa Miss Intrams? Dahil sinunod ko ang puso ko sa sagot ko sa question and answer portion. Pero hindi ako nagsisisi, Nico. Lalo na ngayong nalaman ko na mahal mo rin pala ako. At mahal na mahal din kita hanggang ngayon. Totoo, Keret? Mahal mo ko? Noon pa, Nico. Noon pa. Noong Miss Intrams, sa final question and answer portion kung saan pinasakan ng mga finalists ng malalakas na earphone para hindi marinig ang nag-iisang tanong, what do you think can make your high school life worthy? Si Cheska, ang sagot niya, I can make my high school life worthy by setting a very good example to my co-students by way of studying very hard.
100% devotion to studies, and 0% love. And be the best that I can be in every aspect of my high school life. Umugong ang palakpakan kay Cheska noon. Pero noong si Keret na ang sumagot sa tanong, ay ganito ang sagot niya. I can make my high school life worthy by experiencing how it is to be a normal teenager. And that includes enjoying a relationship with the guy that I love. Nagulat ang tao sa sagot ni Keret. May mga pumapalapak din pero konti lang. At iyon ang nagpatalo sa kanya. First runner-up lang siya. Pero ang maganda, nasimulan namin ang relasyon namin ni Keret sa text. At nagulat na lang ako noong isang umaga ng May 31, 2010. Gumising ako dahil may yumuyugyug sa kama ko. Akala ko lumilindol pero pagmulat ko ng mga mata ko, si Keret ang nakita ko. Nakangiti. Good morning, bati niya. Bigla naman ako na-conscious dahil naka-boxer shorts lang ako. Alam niyo naman kapag umaga, kaya tinakpan ko yon ng unan. Hindi pa rin ako makapaniwalang nandito siya. Na-surprise ka ba o hindi? Tanong niya. Sobra, sagot ko. Dito na ako mag-aaral. Nag-enroll ka na ba? Gusto mo, schoolmate ulit tayo? Noon papadudod ay tumayo na ako at hindi ko na talaga napigilan ang sarili ko. Kailangan ko talagang yakapin si Keret at iyon na nga ang nangyari. Sabi ni Keret, ako daw yung guy na he loves. Ang lalaking mahal niya na sinagot niya sa question and answer portion noong Miss Intrams kaya siya natalo. Kaya masakit sa kanya na hindi natupad yun. Sinabi din pala ni Jericho sa kanya na patay ako kay Cheska kaya lalo siyang nasaktan. At iyon daw ang dahilan kung bakit sinagot niya si Jericho. Pero noong bakasyon, may gusto raw gawin si Jericho na ayaw namang gawin ni Keret. Kaya siya nakipag-break. Ngayon papadudod ay first year college na kami ni Keret. Pareho kami ng kurso at magkaklase kami sa lahat ng subject. Ako rin ang sumunod sa kursong gusto niya. Kaya pareho kami ng kurso. Pareho kaming nursing. Ginusto ko na rin ang nursing dahil sa kanya dahil ayaw kong may pagkakataong hindi ko siya kasama. Mahirap yun para sa akin. Magka-boardmate din kami kaya para kami mag-asawa. Magka-share kami sa halos lahat ng bagay, maliban lang sa kama. Kasi iba naman ang kwarto ng babae. Mahal na mahal namin ang isa't isa, papadudot. At sana hindi na ito magbabago. Alam na mga parents namin ang tungkol sa relasyon namin, kaya't wala talagang problema. Challenge lang sa akin ang kagustuhan ng mga magulang namin na sana ay magtapos kami ni Keret ng college bago kami magpakasal. Desidido naman kami ni Keret na tuparin ang kagustuhan ng mga magulang namin. Kaya heto, pinagbubuti namin ang pag-aaral habang minamahal din namin ang isa't isa. Hanggang dito na lamang po, papadudot. At sana, kahit simple lang ang kwento ko ay mapili rin ninyo na basahin sa inyong programa na paborito naming subaybayan ng mahal ko. Lubos na nagpapasalamat, Nico. Kayo mga kabarangay sa pagtutok sa kwento po ng isa po nating kabarangay na nagbahagi ng kanya pong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Sa lahat po ng mga kabarangay natin na mahilig sa Facebook, ang ating pong fanpage account, Barangay Love Stories. At syempre po naman sa lahat ng mga ka-textmate po natin sa Papa Dudog Space On, thank you very much po sa mga mensaheng inyo pong personal na pinapadala sa 4627. Hanggang sa muli mga kabarangay, ako po si Papa Dudot sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa.